Noong nakaraang linggo, tinalakay natin number 1, para maranasan natin financial breakthroughs. Number 1, you must align yourself with God's Word. Kapag hindi pa naka-align ang buhay natin sa salita ng Diyos, align yourself. Amen. Sapagkat kapag ang buhay natin naka-align sa salita ng Diyos, God will prosper us. Number 2. Number 2. Ano number 2? Access yourself to the throne of the Father. Huwag kayong mahihiya. Pag lumalapit tayo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, there is power in the name of Jesus. Hingin natin kung ano gusto natin. Kagalingan, masayang buhay, masayang pamilya, pinagpalang pamilya, it is God's will. At yun ay trono ng Diyos na punong-puno ng biyaya para sa ating lahat. Sabihin nga natin lahat, dalawang kamay, sabihin natin, Lord, sa banda rito naman. Amen. O, kunin mo. Ayan, ganyan lagi. So, access your throne to the throne of the Father. Number 3, we will continue. Accept yourself, you are rich in Christ. Sabihin mo sa katabi mo, you are not poor. Nakasan mo, you are not poor. You are blessed. You are rich. And you are highly favored in Christ Jesus. Bata ka pa lamang, dinisenyo ka na ng Diyos. Ikaw ay blessed na blessed. Sabihin mo sa katabi, hindi bagay sa iyo na naghihirap-hirapan. Hindi ka mukhang mahirap, ikaw ay mayaman. Yan. Yung mga nangingiti, totoo yan. Yung mga naguguni-gunin ganon, hindi totoo, mangyayari din sa iyan. Kaya number 3, how to experience financial breakthroughs in the last days in this year 2024. Number 3, ano number 3? Accept yourself. You are rich in Christ. Shall we go to the Word of God today? 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Faith comes by hearing, and hearing by the word of the Lord. Praise God. Basahin natin lahat. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became what? Poor, that you through His poverty might become rich. Ito ay nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago, when Jesus Christ died on the cross, that's for our substitution, para sa iyo at para sa akin. The word grace, everyone say grace. The word grace means unmerited favor. Sa Tagalog, ang meaning sa Tagalog sa Jesus Christ the Deliverer, ano? Libre. Dagdagan natin, masarap kumain ng, ganyan tayo. Praise God. So, unmerited favor ng ating Panginoong Hesukristo. That though He was rich, kaya mayaman ang Diyos natin. Mayaman ba Diyos natin? Mahirap. Sabihin mo, mayaman ang Diyos mo. Yung pinaglilingkuran natin, yung Diyos ng Biblia, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, hindi siya mahirap, mayaman siya. Siya ang may-ari ng ginto at pilak. Sabi ng Haggai chapter 2 verse 8, silver and gold are mine, says the Lord. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world that dwell therein. Siya yung may-ari ng langit at lupa. At aanin ng Diyos yun na may gawa ng langit at lupa, kundi para sa kanyang mga anak. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, siya na mayaman sa lahat ay naging dukha. Ayan, nakalagay, that though He was rich, yet for your sakes. Ikaw yon. Sabi mo, ako yon. He became what? Poor. Naging mahirap siya. Imagine niyo, siya yung may gawa ng langit at lupa, Diyos na nagkatawan tao dito, para ikaw na dukha sa lahat, naghihikahos, isang araw mabaliktad. Yet, sabi ng Bible, yet for your sake, He became what? Poor. That you through His poverty might become rich. Ano ka na ngayon? Tingnan mo yung katabi mo. Rich na rich ba? Rich na rich?
Pagka sinasabi ng demonyo, anong rates? Wala kang pang saing bukas. Ikaw yun, di ba? Sila yun. He became rich. Kaya iibahin mo yung kaisipan mo. Iibahin mo yung attitude mo. Sabagat ang kaharian ng Diyos, hindi lamang sa salita, kundi dapat ginagawa. Ipapakita mo na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Huwag ka nang babalik sa dati. Yung dati mong buhay, kinalimutan na ng Diyos yun. Dinala ka niya sa kanyang kaharian. Sabi ng Colossians 1:13. Shall we read? Colossians 1:13. He delivered us, Colossians chapter 1 verse 13. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. He has delivered us from the power of darkness and convey us into the kingdom of the Son of His love. Balik mo ilagay mo sa King James Version. King James Version. 1, 2, 3, read again. Who hath delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Wala ka na sa kadiliman. Inilipat ka doon sa kaharian ng kanyang anak. Baga sa ikaw ay Pilipino. Sino dito Amerikano? Dual citizen. Di ba yung mga Pilipino pagpunta sa Amerika, nagpapalit sila ng status. Yung iba, dalawa na. In-offer na yun ngayon sa Pilipino. Isang American citizen at saka Filipino citizen. Yung mga taga Singapore, ganun din, yung mga kapatiran natin. Dating Noipi, naging Singaporean. So, ang namamahala na sa kanila, mga sa batas at republika ng Singapore. Tayo ganun din. We have dual citizenship. Tagalupa tayo, Pilipino yung katabi mo, tingnan, ilong pa lang, Pinoy na Pinoy. Amen? Ikaw ay nalipat sa kanyang kaharian. Kaya yung katabi mo, tagalangit yan. Ay, sabihin mo sa katabi mo, buhay langit. Mukhang tagalangit. Amoy tagalangit. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang tagalangit ba? Ha? Amen. And has translated us in the kingdom of His dear Son. Kaya tanggapin mo, accept, number 3, accept, you are what? You are rich. Psalm 112, 1-3. Para malagay sa isip natin yung salita ng Diyos. Basahin natin, praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighted greatly in His commandments. Verse 2. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall what? Ulit. Basahin natin yan. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Sa Tagalog, lahing pinagpala. Sabihin mo sa katabi mo, basta ako, lahing pinagpala. Kita mo itong batang ito, ano pangalan nun? Catrice. Napakagaling ng umaawit para sa Panginoon. Kasi yung kanyang nuno, yung kanyang lola, bless. Ang kanyang ina, bless, naglilingkod sa Panginoon. Kaya yung pangatlo, bless pa rin. Sa ating pamilya, 4 na salin-lahi hanggang kahina-henerasyon natin, bless na bless ang lahi natin. Kasi kapag ang mga magulang naglilingkod sa Diyos, mga lolo, lola, yung mga apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kalingkingan, ay kung anong klaseng buyan. Ha? Basta naglingkod ang mga magulang, pinagpala ng Diyos. Sila nakakatanggap ng maraming pagpapala. Kasi nabago na yung iyong lahi. Naputol na yung sumpa. Halimbawa, yung nuno nyo, hindi pa born again.
may lahing mga, alam niyo na kung ano yun. Halimbawa, hindi magaganda. Hindi kasi maganda yung pangit na word eh. Hindi maganda. Pag nabuo naging ka, naibabago yung iyong lahi. Dating pangit, nagiging maganda. Hindi gwapo, nagiging ang galing mo sumagot. Mabait at ito na lang kausap ko, ito lang pumapayag. Dating hindi marunong, nagiging marunong. Kaya magtataka ka, bakit hindi naman ako marunong? Ba't madumunong tong batang ito? Saan kaya nagmana to? Nag-aagawan pa yung mag-ina at saka mag-ama. Sa akin ay kaya. Bakit? Kasi karunungan ng Diyos yun. Yung lahi mo na dati walang-wala, ngayon bukod kang pinagpala. Say hallelujah. Kaya yung lahi mo, yung lahi natin, dahil tayo mga anak ng Diyos, pinagpala ka na. Huwag ka na mag-iimot-imot. O ikaw ay magmumukok sa isang tabi. Ikaw ay blessed na blessed. Basahin natin sa verse 3. Verse 3. Wealth and riches shall be in his house, and righteousness endures forever. Sabi natin, wealth and riches is in my house. Kaya yung bahay mo na dati hindi maganda, papagandahin ng Diyos. Na dati ka walang kapera-pera, padadalang ka ng Diyos ng pera. Wala kang trabaho, magkakatrabaho ka. Pangako ng Diyos yan eh. Wealth and riches is in your house. Yung blessing, papunta sa bahay mo. Nakakonsentrate yun, hindi kakanan, hindi kakaliwa, walang detour. Kaya pag humingi ka sa Panginoon, Lord, sa banda rito naman. Pati address, bigay nyo. At telephone number. Say hallelujah. Kanino yon? Sabihin mo sa katabi mo, nagigigil, amin talaga yon. So in this 2024, pag nabago yung ating kaisipan, yung ating lifestyle, na tayo hindi mahirap, pinagpala tayo ng Diyos, ang langit ay bukas na bukas para sa inyo at para sa ating lahat. Yung malakas mong malakpak, mangyayari yan sa iyo. Hallelujah. Sabi ko ng hallelujah. Sa John 10:10. Tingnan natin sa John 10:10. Ang magnanakaw pumunta sa, basahin natin sa English. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that you may have life, that you may have it more. What? Abundantly. Uulitin natin yung dulo. Si Jesus, ang Panginoong Hesukristo, nagsasalita. Ako'y nagpunta sa lupa para kayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa original life, doon ay Zoe, tinatawag na eternal life. Lahat tayo, given na yon, tayo lahat ay may buhay na walang hanggan. Magkagyera man ngayon, magbali-balintuad man ang mundo, sigurado sa langit ang punta natin. Ngayon, habang tayo naman ay nasa mundo, dalawa'y bigay ni Jesus. Eternal life, sa lupa ay abundant life. Sa Greek word, the word abundance means perissos. Sabi natin, perissos. Ano kamukhang salita ng perissos? Ha? Sa Bisaya, madaming pisos. Sino mga Bisaya dito? Abundance means over and above. Ayon ng Diyos tayo, tingnan mo ang tao, pagkakapos na kapos, nalulungkot. Naghahanap pa ng karagdagan. Sino nakaranas na shaky na pos? Hanggang ngayon pa. No, amen. Pag ikaw naman, yung kakapusan mo, dinagdagan ng Diyos. Sumasaya ka ba? Hindi. Sumasaya. Ba'y pampasaya yan eh.
Kaya tinuturo yan sa church, hindi pwedeng hindi ituro. Dahil kapag ikaw'y walang pangmatrikula anak mo, walang baon, sino nalulungkot? Pamilya. Wala kang panggastos. Kaya gusto ng Diyos, tayo ay masagana din. Say hallelujah. Hindi ka gusto mo, makabili ka ng masarap na pagkain. Gusto mo na ikaw ay nakapagre-relax. Uso na nga ngayon na mamasyal eh. Kahit linggo, absent eh. Sabi niya, minsan lang naman kayon. Sa isang taon, di ba? Talagang gano'n. Bakit? Pinagpala eh. Ang mahalaga, wag natin makakalimutan ng Diyos na nagpala sa atin. Hallelujah! Kaya nga, kapag tayo ay pinasagana ng Diyos, Deuteronomy 8:18. Let's go to Deuteronomy 8:18. Remember, thou shalt remember the Lord your God, who gave you what? Alalahanin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng listahan. Listahan ng ano? Who gave you what? Power to get wealth. Everyone say, power to get wealth. Ikaw at ako, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan to get wealth. Kasi kapag hindi ka inanoint ng Diyos, kahit ano gawin mo, pagkandarapa ka sa paghanap buhay, parang nilalagay mo ang pera mo sa butas na buslo. Pero kapag sinamahan ka ng Diyos, praise God, 1 plus God equals majority. Kaya kapag pinagpala ka ng Diyos, remember, alalahanin mo ang Diyos na nagpala sa iyo, nagbigay ng kotse, magandang bahay, nakapagtapos ka ng pag-aaral, na-promote ka, ikaw ay pensyonado na, binalakas ka ng Diyos, alalahanin mo siya, siya ang mibigay ng lahat ng bagay. Amen. Ngayon, accept you are what? Rich. Yung bata, likas na mayaman, yung ama. Pero yung bang bata, binibigyan mo kaagad ng kayamanan? Ha? Hindi. Sino bibigyan mo ng kayamanan? Yung mga matured na. Magkano binibigay mo sa apo mo? Sino dito may apo? Ako malapit na, amen? Magkano binibigay mo sa apo? 20. Tama ba? Pagka may edad na, halimbawa, teenager. Sino dito mga teenager? Ayan, teenager. May magulang kayo. Magkano binibigay ng magulang sa teenager? 500. 1,000. Pero kapag ikaw ay businessman, matured ka na, magkano binibigay ng Diyos sa iyo? 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000. Why? Because you are matured enough. Kumisa ng Diyos, hindi maibigay yung the best para sa atin. Mga immature. Sabihin mo sa katabi mo, mag-matured ka na. Amen? Kita mo yung bata, bibigyan mo ba ng susi pang ano yun, sasakyan? Sino dito edad 18? Marunong kayo mag-drive? Marunong, 2 wheels. Pero kapag 4-wheel drives, mga edad 18 pataas, meron ng lisensya. Ganon din sa ating buhay. Binibigay ng Diyos ang mana natin kapag tayo matured na. At doon ka, sinisimulan ng Diyos, payamanin unti-unti hanggang marating mo ang gusto mo sa buhay mo at kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Number ano na? Number 4. Acquaint yourself. Number 4. Itong binasa natin kanina. Job 22:23. Makilagay nga yung verse na yon. Acquaint yourself with Him and be at peace. Thereby, good will come to you. Purihin ng Panginoon. Madaling araw pa lang, may tumatawag na sa iyo. Good will come to you. When you say, acquaint yourself, 22, pakilagay mo doon sa 22. Sa Tagalog, when you say acquaint, magpakilala ka sa Panginoon. Sabihin mo kung ano kondisyon ng buhay mo, Panginoon ko.
tulungan mo po ako. Ayoko po ng ganitong buhay, Panginoon. Sa Bible, dalawang klase, kinumpara ng Diyos ang Israel. Isang tinatawag na worm. Nakakita ba kayo ng bulate? Yung nakatatak sa mga macho, yung dragon, ang laki-laki. Huh? Pag nakakulong, hindi na dragon, bulati. Mga duwag na. Nakakita ba kayong bulati? Lumalabas siyang tuwing, sorry din sa kumakain, pagkatagulan. Pero yan, pagka tinapik mong ganon, sinipa mong ganon, lumiliit. Tama ba? Ganyan din tayo dapat. Habang tayo pinagpapala ng Diyos, at sa kabilang banda naman ikaw ay kapos, lalo kang maging mababang loob sa Panginoon. Tandaan mo, John 15 verse 5, apart from Jesus, man can do nothing. Walang magagawa ang tao kapag hiwalay sa Panginoon. At number 1, ang tao, kailangan niya ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya sabi ng Diyos dito, sabi ni Job, acquaint yourself. Magpakilala ka sa Diyos. Diyos ko, yung asawa ko hanggang ngayon, hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan mo po yung asawa ko. Panginoon, yung buhay namin, matagal na kami naglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Nung si Job, naalala ko, si Jacob, nung siya ay kapos na kapos, nagpakilala siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, I will not let you go unless you will bless me. Na-enkwentro niyo ba yon sa Job, sa Genesis 32:27? Tingnan natin sa Genesis 32. Maraming tao, pinagpalan Diyos nung sila'y nagpakilala sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo yung katabi mo, nagpakilala ka na ba sa Panginoon? Amen. Lagay mo sa 26 yata, 26 o 25. Tingnan mo. Taas mo ng konti. Ayan. Basahin natin lahat. Sino merong hinihingi sa Diyos ngayong 2024? Huwag kayong papayag na hindi ibibigay ng Diyos ang kahilingan nyo. Yung iba malapit nang dumating, nandun na sa air. Oh, ayoko na maglingkod. Ang tagal-tagal. Sabi ng anghel, ibalik ya, ibalik. Ibigay doon sa matyatsyaga. Tingnan nyo si Jacob. Sabi niya, Panginoon ko, hindi kita tatantanan. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pinagpapala. Buhay ka pa nadidiscourage ka na. Ang tao habang may buhay, may pag-asa. Si Lazarus nga, patay na, nabuhay pa ikaw pa. Na mahal ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi, hindi bagay sa iyo ang mahirap. Amen. Kaya sabi ni Jacob, hindi kita tatantanan, Panginoon, bibitaw hanggang hindi mo ako pinagpapala. Ngayon, 2024, kapag yan ang prayer natin, ikaw ang napili ng Diyos na pagpalain sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi, lakasan mo loob mo. Amen. Yung mga tao nga sa labas, walang Diyos lalakas ng loob Makainom lang ni Camigil Ang tatapang ikaw at ako, may Diyos. Partida pa yon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang manghihina ng loob. Pag mahina ang loob natin, sasabihin natin, sama ng loob. Alabas. Amen. So, when God heard that prayers, pinagpala siya ng Panginoon. Taas nga dalawang kamay. Sabihin natin, Lord, Father God, I will not let you go unless you will bless me. Hindi kita kakalimutan, tatalikdan, hanggang hindi mo ako pinagpapala. Receive it. Amen. Narinig ng Diyos sa bibig niyo yan. Gagawin ng Diyos yan sa langit. Mangyayari yan sa iyo. Balik mo sa
sa Job 22:21. Matatapos na yung series na ito. Alright. Verse 22. Receive. Sabi natin, receive. Sabi natin, I receive. Ang kahilingan mo, Panginoon, hindi ako papayag, hindi ako makakatapos ng pag-aaral. Yung anak niyo magiging doktor, magiging abogado, magiging engineer. Amen. Sino gustong mga anak maging astronauts? Sasabay kami. Amen. Lahat ng senior citizens, isakay natin. Patong ang buwan. Praise God. Amen. Alam mo, ang pangarap, libre yan. Sabi mo sa katabi mo, mangangarap lagi tayo. Sige, sabi mo sa katabi, dream again. Sino gusto na sasakyan? Sino gusto magandang bahay? Sino gusto maraming pera? Halatang halata kayo. Lahat tayo, amen? Libre ang pangarap. Mangangarap ka. Say hallelujah. Sasabay kayo. Ako, ang pangarap ko mapatapos natin yung pagpapagawa ng simbahan. 5,000 seating capacities. 500 million worth. Sabi ni iba sa akin, matatapos kaya ni Bishop. Ay sabi ko, wala na munang kontrahan. Walang basagan ng trip. Isang araw, nandun na tayo lahat. Amen. At alam nyo ba, uulitin ko ulit kahit pa ulit-ulit. Lahat ng kumukontra dito doon, isasakay ko sa helicopter. Membro pa rin natin, lululain ko lang. Say hallelujah. Talagang ganon, di ba? Lahat ng tao may pangarap. Si Joseph may pangarap. Ayaw ng kanyang mga kapatid. Nakainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Sino pinagpala ng Diyos? Si Joseph. Ang mga taong paborito ng Diyos na nakita ko sa Bible, laging nangangarap kahit gising, kahit wala pa, nasa Kanya na. Amen. Kaya pag tinatanong ka, kumusta ka na, sister, ngayon? Saka ba natin? JCTD. Sabi nung katabi mo, JCTD, mayayaman tao daw. Ikaw ba mayaman? Ano ko, mayaman namin. Pwede ba pautang? Ano ka mo? On the way. Say hallelujah. Aba, si Joseph, kahit wala pa, nasa kanya na. Yun pala gusto ng Diyos. Bakit? Kasi ang lengguwahe ng langit, puro by faith. Say hallelujah. Sabi ng Bible, receive please instruction from His mouth and lay up His word in your hearts. Verse 23, that was last 2 minutes. If you return to the Almighty, nagpakilala ka na, nagbalik loob ka na sa Panginoon, you will build up, you will remove iniquities far from your tents. Ibig sabihin, pinatawad na kasalanan mo, pinatawad na pamilya mo. Next verse, 24. Then, sabi natin, then, you will lay your gold in the dust, and the gold of Ophir among the stone of the brooks. Ibig sabihin, maranasan mo gintong buhay. Maranasan mo ang pinagpalang buhay. Why? Verse 25. Yes, the Almighty will be your gold and your precious silver. Mangyayari yan ngayong 2024 sa buhay nating lahat. Yung iba dito nakakaranas na. Yung iba dito mararanasan pa. Yung iba dadagdagan pa ng Panginoon ang iyong karanasan because God is our gold and precious silver. And the last number 5, last na lang, then I will go. Praise God. Number 5, anoint yourself with the Holy Spirit. Anoint. Hayaan mong langisan ka ng Panginoon. Pag sinabing nilangisan, pinahirang ka ng langis ng Diyos. Say hallelujah. Luke 4:18, that's our verse. Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is now upon me, because He anointed me
to preach the gospel to the poor. Ito, basahin muna natin itong isang sentence. 1, 2, ready, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. Ang una pa lang gustong-gusto ng Diyos, na langisan tayo, yung taong mahihirap. Dalawang klase yan, poor in the spirit and poor materially. Kapag ikaw blessed na sa spiritual, ang susunod ng Diyos, physical, financial. Kaya si Jesucristo nung bumaba sa lupa, hindi nyo napapansin, sa Matthew, Mark, Luke, and John, nagpapagaling at gumagawa ng milagro. At isa sa milagro ng Panginoon, patungkol sa pera. Bakit hindi nakakadalo iba ng linggo? Dahil sa? O kayo may sabi niya. Totoo, kailangan natin yan. So kailangan natin, Lord, langisan mo ako. Anoint me, Lord, to prosper me. Bakit? May plano ang Diyos sa ating lahat. Amen. At sa una, poor nilagay. Sa bandang verse 19, magkasama yan. Iyan ang palaman ng talatang yan. Verse 19. To preach the acceptable year of the Lord. When you say, to preach the acceptable year of the Lord, to proclaim the year of the Lord's favor. Kaya kapag pinagpala tayo ng Diyos, huwag kang magiging madamot. Anak ka ng Diyos eh. Amen. At alam na ng Diyos kung sino dito ang magiging multimillionaire sa ating kalagitnaan. Praise the name of the Lord. So, yun ang 5. Ano yung number 1? Align yourself with God's Word. Number 2, access yourself to the throne of the Father. Number 3, accept yourself, you are rich. Number 4, acquaint yourself to the Lord. Number 5, anoint. Ngayon, literal na langis. Yung bahay nyo, pag-uwi nyo, langisan nyo. Lord, itong bahay na ito, open heaven sa iyo. Lahat ng masamang espiritu, lumayas kayo dito sa bahay namin. Meron kayong transaksyon, i-anoint mo. Lord, itong transaksyon kong ito, pagpapalain mo ako, para ang kikitain ko, pangtanim, pangkain at pantanim sa iyong gawain. Amen. Magiging daluyan ako ng pagpapala. Yung kamay mo, i-anoint mo ng oil. Lord Jesus, anoint my head. My hand, my head, my head, my heart. Upang ang kamay na ito ay lahat ng gagawin ko ipagpapalain mo. Oh, yung refrigerator mo. Ano laman? Huh? Nagtatawanan tayo. Baka pagka nagpunta ako sa bahay niya, pare-pares laman ng rep natin. Lord, ang rep na ito, pagpalain mo po, Panginoon. Yung palabigasan namin, Panginoon. Yung aming ATM, ang sino dito may GCash? Pagpalain mo ang aming GCash, Lord. Ang aming ATM, ang bank account namin, in the name of Jesus. And God will fulfill your dreams and desire. Everybody, close your eyes and bow your heads, please. Taas ang dalawang kamay, nakalahad ang kamay, palahad. Sabi natin, Lord Jesus, I come to you today with a humble heart. Ako'y nagpapakumbaba sa iyo bilang anak mo. Ako'y lumalapit sa iyo ngayong umaga sa iyong trono ng biyaya na ako talaga'y pinagpala mo, tinubos na yung dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo. Mula sa araw na ito, I align myself to you. I accept that I am not poor, I am rich. Lord Jesus, I access to our Heavenly Father, that I am your child. I am your son or daughter, in the name of Jesus. Lord Jesus, I acquaint myself to you. Nagpapakilala ko sa iyo. Ako isang mahina, isang makasalanan, kumisa'y nagdududa. Panginoon, maraming masamang ugali. Hugasan mo ako na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo.
And today, anoint me. Langisan mo ako, Panginoon. Mula ulo hanggang pangyapak ko. Langisan mo ang aking mga kamay, ang aking kabuhayan, ang aking negosyo, ang aking pinansyal. Pagpalain mo ako, Panginoon. In the name of Jesus. Pagpalain mo aking kalusugan. Release good health in my body. In the name of Jesus. Sige, humiling ka ngayon sa Panginoon habang ikaw ay nakayuko nakapigil. Yes, Lord. Shikalalabahanda rarabakia rarabasika rarabahanda. We give you praise. We give you glory to you, my Lord. We give you praise, we give you glory. Alam mo, kapatid, kaibigan, habang ikaw ay nakayuko nakapigil, this year, 2024, is your year. The word "por" means door. Pintuan. Maraming pintuan binubuksan ng Diyos sa iyo. Pinatitikim ng Diyos sa iyo ang magandang buhay. Dati wala kang trabaho, ngayon may trabaho ka na. Dati malayo ka sa Panginoon, binuksan ng Diyos ang pintuan ng kaligtasan sa iyo at sa iyong pamilya. Magugulat ka, God is a God of surprise and God is a God of reward. Kayo mga nanonood sa FB live streaming ngayong umagang ito, God is so richly bless you. So God will richly bless you today. Ikaw na may sakit at may karamdaman, kompletong kagalingan na tinanggap mo sa Panginoon. Lagi kang magpapasalamat. Yes. Kayo mag-asawa, pinagpala kayo ng Panginoon. Lord, thank you. We give you praise, we give you glory. Lahat ng luha mo nung unang panahon, they that sow in tears shall reap in joy. Lord, release the spirit of joy in serving you, Lord. You are a God of Abraham, Isaac, and Jacob. Jesus died for you. Jesus died for me. And He rose again from the dead. Hallelujah. Thank you. We give you praise. We give you glory. Sige, sabihin mo yung kahilingan mo. Narinig ka ng Panginoon. Access to the throne of the Father in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Thank you, Holy Spirit of the living God. We thank you. We bless you, Lord, today. Yes. Lord, command your ministering angels to bring their prayer request today. Yes, emotionally, financially, physically, Lord. God is saying to you, don't look on the bigness of your problem, but look on the bigness of your God. Hindi natutulog ang Diyos. Kitang-kita ng Diyos yung pagtatrabaho mo, pagpapagal mo. He is a God of reward. Rabakia, rabasika, rarabahanda. Yes, Lord. Sing it, this wonderful song to the Lord. Hallelujah, hallelujah. While the Spirit of the Lord move mightily in your business, in your home, in your family today. Sing it, choir. Kayo po mga may sakit at may karamdaman sa inyong katawang panlupa, ilagay yung kanang kamay sa bahagi na inyong katawang may nararamdaman. Kalooban din ng Diyos, ikaw ay gumaling. Receive your healing in your body in the name of Jesus. This year is your year. Wonderful presence of God, we welcome your anointing in the name of Jesus. Release, Lord. Langisan mo ang kalimang kabuhayan in the name of the Lord. Hallelujah.
Yung pangarap mo, kapatid, natupad yan because of the grace of our Lord Jesus Christ. Release your healing right now in their hearts, in their mind, in their soul, in their physical right now. In Jesus' mighty name. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, Lord. We give you praise. We give you glory to you, my Lord. Ikaw ang Diyos na ngayon nakatunghay sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We give you glory, we give you praise, Lord. Hallelujah. Wonderful presence of the Lord. Everybody stand up in your feet. Let us worship the Lord. Close your eyes and lift your hands. Hallelujah. Habang nakatasan yung kamay, God will anoint your hands in the spirit realm. The Lord will bless your hands in the name of Jesus. Kung mga nanonood sa FB live streaming, stand up in your feet, lift your hands and worshiping the Lord. Hallelujah, hallelujah. Whatsoever we desire when we pray, believe that we receive it and we shall have it. If we are abiding in you and your words abiding in us, ask whatever we wish, it shall be done unto us. Ladies and gentlemen, it is done in your spirit. It is done in your business. Whatever your dreams, whatever you wish, it shall come to pass. Mangyayari yan sa buhay mo. Hahaba pa buhay mo. Giginhawa ka pa, kapatid. This year is your year. Year 2024 is our year. Panginoon, salamat po ng marami ngayong umagang ito. By faith, we receive your anointing to all of us today. And anointing will break the yoke of bondage. Any hindering spirit in your business, the Lord remove it right now in Jesus' name by the anointing power of God. Every spirit of financial difficulties, the Lord remove it right now in Jesus' name because of the anointing. Any demonic spirits of sickness and disease in your body, the Lord remove it right now. Even chest pain, heart trouble, mga sakit sa bato, high blood, hypertension, sakit sa bato, sakit sa pancreas,
the Lord remove it in Jesus' mighty name. Get out by the Spirit of God. Lahat ng klase ng tukso sa mundo, we rebuke you in Jesus' mighty name. And Lord, release your protection, your provision, and your promotion to all of us. Even joy every day in serving you. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat ng dumalo ngayong umagang ito. Hallelujah. We are really blessed and we are highly favored because of you. In Jesus' name this we pray. Amen and amen.